Good day everyone, welcome for another video. So, ngayon sa mga oras na ito, atin pong pag-aralan na muli ang ating daily morning devotional. It's sa In Heavenly Places, entitled Trust Yourself with God. It's April 14, samahan niyo po ako at purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan na binigyan niya na ulit tayo ng pagkakataon para pag-aralan ang kanyang mga salita. So, atin pong basahin at unawain ang mga kasunod na detalye ng salita ng Panginoon. So, manalig sa sarili sa pamamagitan ng Panginoon. So, atin po itong saliksikin. Sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 3, "But the Lord is faithful, who shall establish you and keep you from evil." So, tandaan natin, anuman ang ating sistema sa buhay, ang Panginoon ay talagang tapat sa atin na tayo ay kanyang patitibayin, tayo ay kanyang i-establish at iikikip niya tayo mula sa kasalanan o sa kasamaan. Sabi dito, how many there are who go through faith, or how many there are who go through life under a cloud of condemnation. They do not believe God's word. They have no faith that He will do as He has said. Many who long to see others resting in the pardoning love of Christ do not rest in it for themselves. So, gaano karami sa atin ang dumaan sa buhay sa ilalim ng lupa ng paghatol? So, lahat tayo dadaan sa paghatol ng Diyos. At sinasabi din dyan, hindi sila naniniwala sa salita ng Diyos. So, tayong lahat mga kapatid, kapag isinasantabi natin ang salita ng Panginoon at hindi tayo naniniwala sa kanyang mga counsel, sa kanyang paalala, hahatulan po tayo ng Panginoon according sa liwanag na kanyang ipinagkaloob sa atin. But, if we are in Christ, we are new creation. At hindi niya na po tayo hahatulan kapag tayo ay kaanib ni Kristo. Kaya habang tayo nabubuhay dito sa mundo, pakanatilihin nating konektado sa ating Panginoon. At wala silang pananampalataya na gagawin niya ang kanyang sinabi. So, ito yung kulang sa ating mga tao. Na once na sinabi ng Panginoon ang mga bagay na ito, paniwalaan po natin at sampalatayanan ito. Dahil, kaya nga minsan, nafe-failure yung mga prayers natin dahil tayo ay mismo sa ating mga sarili ay kulang sa panalangin at kulang sa paniniwala na didinggin niya tayo. So, maraming naghahangad na makita ang iba na magpahinga sa mapagpatawad na pag-ibig ni Kristo at hindi sila nagpapahinga dito para sa kanilang sarili. So, tandaan natin ngayon, habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo, tayo ay makipagkonektado sa Panginoong Hesus. Hindi lamang sa ating mga sarili, kundi sa ating mga kapwa din. Na araw-araw, hinuhubog yung ating karakter. At kung papaano tayong maging kagaya ni Kristo sa lahat ng panahon, sa lahat ng lugar. Hindi po ito on the spot na bababago tayo, kundi nasa process po ang lahat. Kaya manampalataya lamang po tayo, nadidinggin niya tayo at gagawin niya ang kanyang mga sinasabi sa atin. But how can they possibly lead others to show simple, childlike faith in the Heavenly Father when they measure His love by their feelings? So, paano nila posibleng maakay ang iba na magpakita ng simple at parang bata na pananampalataya sa makalangit na Ama kapag sinusukat nila ang kanyang pag-ibig sa kanilang mga damdamin? So, we cannot depend our feelings. Kapag tayo ay nananampalataya sa Panginoon, sampalatayanan po natin ang mga prinsipyo at kalooban ng Panginoon. Ano yung mga sinasabi niya sa kanyang banal na kasulatan upang mas maunawaan pa natin ng malinaw at mas maintindihan pa natin ng mas malalim ang kanyang mga salita. Let us trust God's word implicitly, remembering that we are His sons and daughters. Let us train ourselves to believe His word. We hurt the heart of Christ by doubting when He has given such evidence of His love. So, kinakailangang magtiwala tayo sa salita ng Diyos ng buong katapatan. Na inaalala na tayo ay kanyang mga anak na lalaki at babae. So, nawa ay sanayin po natin ang ating mga sarili na maniwala sa kanyang mga salita. Kahit na minsan ay sinasaktan natin ang puso ni Kristo sa pamamagitan ng pagdududa, pagdadalawang isip nang siya ay nagbigay ng gayong katibayan sa kanyang pag-ibig. Dito po papasok yung kasalanan
kung saan kapag nagdadalawang isip ka sa mga bagay na pinagkaloob ng Panginoon sa atin, ay talagang masasaktan ng Panginoon. Kaya sa ating buhay ngayon, kung ano man ang ating situation, kinakailangan na magtuon tayo ng pansin, tuunan natin ng maigi, ng malinaw ang kanyang mga salita upang panghawakan natin ito na mas matibay pa kaysa sa mga nangyayari pa sa buhay natin. He laid down His life to save us, no? Inialay niya sa atin ang kanyang buhay para iligtas niya tayo, bawat isa sa atin. He says to us, "Come unto me, and I will give you rest." Do you believe He will do as He has said? Then, after you have complied with the conditions, carry no longer the burden of your sins. Napakaganda po mga kapatid. Patuloy na iniimbitahan tayo ng Panginoon na tayo lumapit sa Kanya at bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Kahit tayo minsan ay talagang nagdadalawang isipan nito. Subalit ang Panginoon ay patuloy siyang nananawagan sa Kanyang mga anak, sa Kanyang mga bayan. Kaya wag po nating sasayangin ang pagkakataon na mas lumapit pat maging closer tayo sa Kanya, na mas makilala pa natin siya. Kinakailangan natin itong sampalatayanan na siya mismo ang nagsabi nito. And then, sa walang pagdududa, sa walang pag-alinlangan, atin pong pasanin ang ating yogo o ang yogo ni Kristo at tayo sumunod sa Kanya. Let it rule upon the Savior. Trust yourself with Him. Has He not promised to give you rest? But to many He is obliged to say sorrowfully, "Ye will not come to me, that ye might have life." So ito yung sinasabi ng Panginoon sa mga taong nakukulangan sa Kanyang paniniwala. Na hayaang gumulong ito sa tagapagligtas. Magtiwala ka sa Kanya. Hindi ba siya nangako na bibigyan Kanya ng kapahingahan? Itong pangako ng Panginoon sa atin. Atin po itong panghawakan. Ngunit sa marami siya ay obligadong sabihin ng may kalungkutan. Hindi kayo nagsisilapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Kaya nga mga kapatid, napakasayang po kapag sinayang natin yung mga pribilehiyo na maaangkin natin ang kaligtasan ngayong araw na ito. Dahil bukas hindi natin alam kung gaano pa tayo katagal dito. Kaya habang bukas pa ang pinto ng awa, magsumamo po tayo. Iluhod po natin ang ating mga sarili. At tingnan po natin ang ating mga puso kung napabanal ba ito ng Kanyang mga salita. Behold Christ, dwell upon His love and mercy. This will fill the soul with abhorrence for all that is sinful and will inspire it with an intense desire for the righteousness of Christ. So, kinakailangan na masdan natin ng maigi si Kristo. Araw-araw, siya ang ating titigan. At manatili tayo sa Kanyang pag-ibig at awa. Punuin natin ang kaluluwa ng pagkasuklam sa lahat ng makasalanan at magbigay inspirasyon dito sa matinding pagnanais para sa katwiran ni Kristo. Kapag ang puso natin ay nauuhaw sa katwiran ng Panginoon, ay talagang pabubusugin niya tayo, bibigyan niya pa tayo ng lakas at tibay ng pananampalataya, nahahawak sa Kanyang mga pangako. Dahil ang katwiran lamang ni Kristo ang paraan para makapanagumpay tayo sa lahat ng ating mga kahinaan. The more clearly we see the Savior, the more clearly shall we discern our defects of character. Confess your sins to Christ, and with true contrition of soul, cooperate with Him by putting these sins away. So napaka-linaw po mga kapatid. Kung ating nakikita si Kristo ng malinaw, mas malinaw din nating makikita ang ating mga depekto sa pagkatao. Mas i-hate natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Kaya nga, the more nating tinitingnan si Kristo, the more na nawa mamatay din ang ating mga sarili. At si Kristo mismo ang mabuhay para sa atin. Para anuman ang ating mga ginagawa ay magbigay kaluguran nawa sa Panginoon. Ipahayag ang iyong mga kasalanan kay Kristo. Ito yung sinasabi ng Panginoon sa atin na kung lumapit tayo sa Kanya dahil hindi niya tayo itatakwil at nang may tunay na pagsisisi ng kaluluwa ay makipagtulungan tayo sa Kanya sa pamamagitan ng pag-alis ng mga kasalanang ito. Believe that they are pardoned. The promise is positive. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ito yung pangako ng Panginoon na kailangan nating sampalatayanan. Walang pagdududa mga kapatid, na kung tayo ay talagang i-reconcile natin ang ating mga sarili, pagsisihan ng lahat ng ating mga kasalanan, siya ay tapat at matuwid na magpapatawad nito. Napakaganda mga kapatid. Patuloy nating i-search more ang kaalaman ng mga makalangit na bagay upang mas maunawaan pa nating maigi ano ang Kanyang kalooban sa atin at lilinisin niya tayo sa lahat ng ating karumihan. Si Kristo na matuwid, siya ang mananahan sa ating mga puso.
be assured that the word of God will not fail. He who has promised is faithful. So ito ang tandaan natin. Maging sigurado na ang salita ng Diyos ay hindi mabibigo. Siya na nangako ay tapat. Yan nawa ay matetili sa ating puso't isipan na ang nangako ay hindi magkukulang. It is as much your duty to believe that God will fulfill His word and forgive you as it is to confess your sins. So tungkulin nating maniwala, natuto pa rin ng Diyos ang kanyang salita at patatawarin tayo gaya ng pag-amin ng iyong mga kasalanan. Napakaganda po ng feeling kapag lahat ng kasalanan at kamalian mo ay inamin mo at ito'y mawawala sa buhay mo at wala kang darling sin na umiipit sa puso mo. Kaya panatilihing si Kristo ang laman nito. Sa ating pagpapatuloy, look steadfastly to Jesus. Behold Him, full of grace and truth. He will make His goodness pass before you while He hides you in the cleft of the rock. You will be enabled to endure the seeing of Him who is invisible, and by beholding you will be transformed. Napakaganda po. Panatilihin nating tumingin ng matatag kay Jesus. Masdan natin siya. Punuin natin ng biyaya at katotohanan ng ating mga puso. So ipapalampas niya ang kanyang kabutihan sa harap natin habang itatago ka niya sa bitak na bato. Magagawa mong matiis ang makakita sa kanya na hindi nakikita. At sa pamamagitan ng pagmamasid, ikaw ay mababago. Napakaganda ng pangako ng Panginoon. Kung ano yung lagi mong tinitingnan. So yung mga sarili, mga kapatid, minsan maiinis ka sa mga nagagawa mo. Okay, pero kapag si Kristo ang iyong natatanaw, okay lang madapa. As long as marunong tayong tumingin. Marunong lang tayong bumangon at lumaban na muli. At panghawakan ang pangako ng Panginoon na hindi magbabago. Sa pag-aaral natin sa umagang ito, napakalinaw po na kinakailangan tayong manampalataya sa Kanya. At tayo ay manalig ng lubos sa ating Panginoon. The more tayong titingin sa Kanya, mas the more na mamamatay ang ating mga sarili. Makikita natin yung mga depekto, yun yung magre-reveal sa buhay natin. At kinakailangan tayong magpasalamat na ito'y nare-reveal sa buhay natin. Dahil sa bawat araw, segundo, may mga taong nakakakita sa ating mga buhay. Kung ano man ang kalooban ng Panginoon, nawa ito'y ma-reveal sa buhay natin. Dahil sa mga bagay na hindi natin gustong gawin, kung ito man ang ating nagagawa, hingan po natin ng tulong ang Panginoon na nawa maluwalhati siya sa ating mga ginagawa. At siya mismo ang kokontrol sa ating puso't isipan dahil dito nagsisimula ang mga bagay na gagawin at sasalitain natin. Kaya thankful po tayo sa mga taong ginagamit ng Panginoon para makoreksyonan ang ating personal na buhay. At ano yung mga kahinaan natin, blessed tayo na nakikita ng iba. Upang ito yung paraan para mabago natin. At ito din yung paraan para makita natin na napaka makasalanan natin. At mas the more tayong lalapit sa ating Panginoong Jesus. Dahil nafe-feel natin na nauuhaw tayo at nagugutom sa kanyang katwiran. Kaya panatilihin natin ito sa ating puso, sa ating isip, upang si Kristo ang manahan dito. At sa ating mga sarili dito sa buhay natin sa mundo, ay wala po tayong ipagmamayabang na anong mga kabutihan ang nagagawa natin. Tanging si Kristo lamang ating pag-asa. At anuman yung mga nakikita ng mga taong nagawa nating mabuti, ay hindi po ito sa ating mga sarili, kundi sa biyaya ni Kristo lamang atin itong makakamit. Kaya muli maraming salamat sa inyong pakikinig at purihin ng Panginoon sa umagang ito. God bless po.